Praise God. Hallelujah. So, nais ko po mabigyan ng din ang ating pong pag-aaral ngayon ng how to participate your life or how to invest your life. Alam nyo, church, itong buhay natin, akala natin wala tayong participation. Itong buhay natin ay bilang Kristiyano, meron pong partisipasyon sa Diyos ito eh. Kaya lang, minsan, namamali tayo, nalilimutan natin na may partisipasyon tayo sa Panginoon. Kaya nga ang ating tema ngayon o title, how to participate your life. Gaano ba natin ito kinikilala? Gaano ba natin ito pinapahalagan? Napakahalaga sa Diyos ito. Kung paano po kailangan mag-participate ang ating pong buhay. Purihin ang Diyos. Kukunin po natin ang ating ang ating pong babasahin. Ang text po natin in Ephesians chapter 2 verse 10 bago po tayo manalangin. Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi doon, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God's prepared in advance for us to do. Tayo daw po, yung pinakamaganda o pinakamahusay na gawa o nilalang ng Diyos sa Kanya, para kay Kristo Jesus, sa mabubuting gawa inihanda ng Diyos nung una pa man na ating lalakaran sa ating buhay. May sumasagap? Electric fan? Pakilinis yung electric fan. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, pinapasalamatan ko ang umagang ito dahil Panginoon, Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, marami nang nangyari. Marami nang pagpapakilala mo sa amin, Panginoon, pero ganito pa rin kami. Hindi pa rin namin binibigay ang aming partisipasyon. Hindi pa namin ini-invest ang aming sarili sa iyo. Panginoon, turuan mo kami na i-invest, na magkaroon ng partisipasyon ang aming sarili sa iyo sa ubasan mo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na maalaman kung paano namin dadalhin ang ganitong sitwasyon. Maraming salamat po. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa lahat na makikinig. Basbasan mo, Holy Spirit, ang mensaheng ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Magandang umaga po at tayo po yung muling magpapatuloy sa ating pong pagsasama natin. Alam nyo, itong Ephesians chapter 2, verse 10, kapag binasa natin yung una, ito po yung nagpapatunay na nagkukwento tungkol po sa born again. Alam nyo naman yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na by the grace of God, by His grace, we are saved. Doon po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Lagyan ng konting by the grace of God ay tayo po ay niligtas ng Diyos. Tama po ba ako? Sa Kanyang biyaya, naligtas tayong lahat. Kaya nga, ibig sabihin dito po sa verse 10,
na sinasabi po ng talata, para sinasabi niya yung verse nung una na ang pinakamabisa o pinakamagandang accomplishment ng Lord, ng Diyos, ay yung pagparito ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Yung pinakamagandang accomplishment ng Diyos, yung nakita niya sa buhay bilang isang Diyos, ay yung pagbaba ng kanyang anak at ipako sa krus ng Kalbaryo. Nagkatawang tao. Doon sa pinakamagandang accomplishment, doon po sa cross ng Calvary, nagkaroon talaga ng purpose yung buhay mo. At ang buhay ko. Dating wala nang dahilan, wala nang layunin, wala nang papututunguhan. Pero dahil sa accomplishment ni Jesus Christ, on the cross of Calvary, nagkaroon ng purpose ang buhay natin by His grace, by the grace of God. At nung namatay si Kristo sa cross ng Calvary at muling nabuhay, yun yung nakikita ng Diyos na pinakadakilang plano. Sabihin niyo, pinakadakilang plano. Ito po yung pinakadakilang plano ng Diyos. Nung si Jesus ay namatay sa Calvary at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Itong pinakadakilang plano ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Amen po ba? At dahil po ito sa ginawa ni Jesus, sa krus ng Kalbaryo, doon nagkaroon ng muling kapanganakan. Born again. Nung pagkamatay at muling pagkabuhay. Nais ko pong bigyan ng puntos ang parable po ni Jesus Christ about the talents. Yung talento na pinagkaloob, parable po ito, talinghaga. 5 principles, 5 ways, o 5 principles for investing your life. Alam niyo po, no? May 5 paraan o prinsipyo sa ating buhay eh. Kaya kailangan mai-participate natin dito sa Diyos eh. Hindi natin alam ito. Minsan. Kasi nga, habang tayo nabubuhay, akala natin ganun lang ang buhay. Pero hindi natin alam na may bagay na gusto ang Diyos sa atin. Ito po'y kukunin natin in Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Bagamat hindi mo na iisa-isahin po natin, ihimay-himayin po natin ang talatang ito, may 5 bagay na papakita ko sa inyo kung bakit kailangan i-invest natin ang ating buhay sa Panginoon. Number 1, ownership or proprietorship. Pag sinabi po proprietorship, pag-aari. Ownership. Naniniwala ba kayong everything na meron ka, it belongs to God? Lahat ng bagay. Or everything I have belongs to the Lord. Ano man yung buhay mo, ano man yung meron ka ngayon, yan ay galing sa Diyos. Ang paghahari niya ng Diyos. Minsan hindi natin na ito nalalaman. Nakakalimutan natin na ang lahat ng bagay na tinatamasa natin ngayon ay galing sa Kanya. Siya ang may-ari eh. Siya yung ownership, proprietorship. Lahat ng mabubuting bagay na nakikita at hindi mo nakikita. Kapatid, ito ay galing sa Kanya. Amen? Palapakan mo si Jesus. Galing sa Diyos. At bilang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na mabubuting bagay,
Meron doon ilang bagay na pinagkatiwala po sa atin bilang isang Kristiyano. Bilang pinanganak na muli. Ano po ba yon? Bakit hindi natin makilala ang tunay na Diyos? Bakit hindi natin minsan hindi natin binibigyan ng partisipasyon ang ating sarili para sa Diyos? Lahat to kasama ko. Lahat, halos lahat ng tao. Kasama po ko doon. Ito pong yung lakas mo. Siguro naman may lakas kayo ngayon na nararamdaman, hindi ka na pupunta rito kung wala kang lakas. Yung lakas mo na lang hindi ka magkakaroon ng lakas kung hindi ka binigyan ng Diyos. Tama po ba? So galing sa Diyos. Amen? Yung kaalaman mo, nakakapagtrabaho ka dahil may alam ka. Ano mang trabaho yan? Posisyon mo. O ano mang bagay, wisdom. Pero kang talino. Yung mga mabubuting bagay na meron ka ngayon, ang nagmamay-ari niyan, walang iba kundi ang Diyos. Palapakan mo natin ang Panginoon. Maging yung yaman natin Kahit kaunting yaman. Kahit pamasahe lang yan Galing yan sa Diyos. At ang pinakamahalaga, your abilities. Your ability or your talent, kung ano man meron ka ngayon, ay galing yan sa Diyos. Palapakan natin ang Diyos, hallelujah, etc., etc. Ito pong parable na ito ay isang pagpapakilala, makalupang kwento, pero makalangit na kahulugan. Yun po ibig sabihin ng talingaga, parable. Ikinukwento ni Jesus sa pamamaraang lupa, sa pagkukwento, pero makalangit itong kahulugan. Para lang maintindihan. Bilang proprietorship, pagmamayari ng lahat ng bagay, in Matthew chapter 25, verse 14, again, it will be like a man going on a journey, who called, sabi doon, his servant, and entrusted his property to them. Ang Diyos daw po ay parang isang manlalakbay. Umaalis, at pagkatapos umalis ay yung mga taong kumilala sa Kanya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang Diyos, ay tinatawag niya ito sapagkat sila'y naging alipin niya na. At sa pagkatawag niya dito, ay meron siyang pinagkakatiwala sa kanila na kanyang mga property, ari-arian. Ano yung bagay na meron sa Diyos, yung iba doon ibinibigay sa atin, pinagkakatiwala sa iyo at sa akin. Hindi mo alam yan. Kaya ka nakakapagtrabaho ngayon dahil binigyan ka kayo ng Diyos ng wisdom, binigyan ka ng knowledge, at binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng matatrabaho. Lahat ng yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Tanong, paano mo to masusuklian? Paano natin masusuklian yung ginagawa ng Diyos? Sabihin na natin itong parable na ito ay parang ang Lord ay isang negosyante. Isang negosyante meron siya mga tauhan na pinapanginoon siya na mga tauhan na ito. At yung mga tauhan na ito na mga alipin niya ay binibigyan niya, pinagkakatiwalaan niya ng bagay na galing sa kanya. Sabi niya, tinawag niya kanyang mga servant at pinagkatiwala ang kanyang ari-arian sa kanila. O, ito sa'yo, ito sa'yo. Ito sa'yo.
Ayon sa kanilang kakayanan. Ibinibigay ng Diyos yan. At pagkatapos, aalis siya eh. Maglalakbay siya, ang Diyos. Ngayon, gusto ng Diyos makita, ano bang gagawin mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Ano yung gagawin mo? The parable says, sabi po ng parable, again, it will be like a man going on a journey. Katulad siya na isang malalakbay, bago maglakbay, tinatawag ang mga tauhan, mga servant, mga alipin, upang pagkatiwala ang kanyang ari-arian. Hallelujah! Yung sa kanya, pinagkakatiwala ng Diyos. Hello, tanong nga po. Masyado ka seryoso eh. Bakit ba masyado seryoso? Pati tuloy ako nasiseryoso na rin. May pinagdadaanan ba? Parang seryoso to. Ayaw. Parang walang binigay sa inyo. Wala ba pinagkatiwala? Sariling kanya, pinagkakatiwala ng Diyos. Alam mo, number one, na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Listen. Listen, church. Once na born again ka, pinanganak ka muli. Pinanganak ka ng Diyos muli. Alam mo, inihiwalay na ng Diyos tayo sa Panginoon ng mundong ito. Sa Kanya na tayo. Inihiwalay na tayo ng Diyos sa mundong ito. At anong gagawin ng Diyos? Pagkakatiwala sa iyo, ibibigay sa iyo ang Kanyang pangangalaga bilang bagong Panginoon mo. Hello? Yun po yung ibig sabihin eh. Servant ka na niya eh. Tao ka na niya, alipin ka na niya. Kung kailangan, meron ako'y pagkatiwala sa iyo. Kailangan ikaw pangalagaan ko bilang isang born again. Ngayon, bilang bagong Panginoon mo, si Jesucristo, ibig sabihin, meron ka ng bagong trabaho. Yung dati mong trabaho, hindi mo na trabaho yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hindi mo na siya trabaho, yung dati mong trabaho. Dahil hindi ka nahalipin ngayon ng kasalanan. Hello? Sabi mo sa iyo katabi, hindi ka naalipin ng kasalanan. Hindi ka naalipin ng mundo, church. Alam mo ba ano ka? Sino ka? Alipin ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo binibigyan, pinagkakatiwala. Dahil servant ka eh. Kumanggap ka eh. Siya na yung sinabihan mo Panginoon mo eh. Nagbago ka na eh, binago ka na eh. Kaya kailangan may gagawin ka, i-invest mo ang sarili mo sa kanyang ubasan. Dahil hindi na ang buhay mo ngayon, hindi na pag-aari ng mundong ito. Once na tumanggap ka kay Kristo, ang buhay natin ngayon pag-aari na ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung ibibigay sa iyo, unique talent. Sabi mo, unique talent. Hindi basta-basta talento yan. Although meron kang talento na katulad nun dati, pero walang spiritual talent nun. Tama po ba? O nga, magbibigay ang Diyos. Dinaan niya lang sa parable. Number 2, distribution. Bawat isa bibigyan niya yung unique talent. Ikaw, bibigyan niya, marunong ka kumanta. Sige, kumanta ka sa akin. Ano ba yung alam mo? Marunong kang, ang nakikita ko ngayon, ang talento, marunong siyang mag-TikTok.
unique na talent. Hindi mo lang alam eh. Church, alamin mo, ano ba yung talento na ibinigay sa iyo ng Diyos na pwede mong ibahagi sa gawain ng Panginoon? Tingnan mo mabuti. Ano ba yung talento? Bilang bagong Panginoon mo, ang Panginoong Jesucristo, pinagkatiwalaan ka eh. Binigay sa iyo eh. May bago kang abilities. May bago kang talento. Alamin mo, church. Sabi pa doon ay, nung aalis lang Panginoon, tala, punta kayo dito. Yung mga born again. Hindi pila-pila tayo, di ba? Ngayon, ang sabi doon, and to one, he gave 5 talents. O ikaw, bibigyan ko ng 5 talento. Ipagyaman mo yan, ha? Parang ganon. To another, 2. Yung iba naman binigyan ng 2 talento. And to another 1, isa lang. And to each according to his own ability. Tinan nyo, ang pagbibigay hindi pare-pareho. Ayon sa iyong kakayanan eh. Gusto ng Diyos, kaya mo. Kaya kung yung binigay sa iyo ay maglinis sa church, pagyamanin mo ang paglilinis sa church. Amen po ba? Ang gusto lang ng Diyos, may bahagi ka sa gawain ng Panginoon. Kaya kung marunong ka kumanta ka. Marunong ka sumayaw ka sa Panginoon. Example lang yon. Gusto ko lang makita ninyo na ikaw bilang isang Kristiyano, bilang born again, kabahagi ka na. Kabahagi na tayo. According to his own ability. And immediately he went on a journey. Bago umalis ang Diyos. Umalis siya. Ang naglakbay. May sabi dito sa kasulatan. Umalis ang manlalakbay. Papaliwanag ko lang po sa inyo mabuti. Mula nung ipinanganak kang muli, tinanggap mo si Kristo. Sino dito tumanggap na kay Kristo? Sino dito mga sikreto lang, kaya hindi mahalata na tinanggap si Kristo? Sino ba yung mga sikreto lang? Ako, pastor, talaga tinanggap ko. Kaya lang hindi mo ako makikitaan na tinanggap ko. Kasi secret agent ako eh. Hindi halata. Mula nung binago ka ni Jesus, binago na rin ang buhay mo. Binago yung lifestyle mo. Kung ano man yung bagay na meron ka noon, aalisin niya yon. Yung mga hindi magagandang bagay. At papalitan ito sa'yo ng mga mabubuting bagay. Kapag hindi nawala yan, walang nabago sa'yo, ikaw pa rin yan, hindi ka pa na born again. Kailangan kasi ang born again ay may binabago sa'yo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Mula sa kasalanan kasi nililinis niya tayo sa karumihan. At yung buhay mo ngayon na binago, nabubuhay ka na sa biyaya at awa ng ating Panginoon. By His grace. Tayo'y nabubuhay na. Very basic po, ano? Ang ating ngayon, basic lang. Tama po ba? Alam niyo, walang Kristiyano magsasabi na wala naman pastor na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Meron. Ayaw mo lang alamin. Meron. Huwag ka na mahiya. Ibigay mo na. Lahat tayo may kanya-kanyang talento na pinagkatiwala ng Diyos. Sino dito marunong magbasa? Marunong kayo magbasa? Siguro hindi naman, lahat naman tayo marunong magbasa. Kung ano-ano binabasa mo, magbasa ka ng Biblia, nai-invest mo yung sarili mo sa Diyos. Tama?
kayo ng bahagi. Yun naman gusto ng Diyos eh. Marunong ka manalangin, manalangin ka. Pag may simba, mag-church ka. Magkaroon tayo ng bahagi. Church. Lahat tayo, pinagkatiwalaan ng Diyos ng talento. Ayon sa iyong kakayahan, sabi ng parable na ito. Alam niyo, natatandaan ko noon, nung ako'y bago-bago palang pastor, ang pinagkatiwala ng Diyos, alam niyo, pinagpipray ko, maging singer, maawit. Yung nagsisimba po ako, nagbalik loob ako sa Panginoon. Sa Jacobs ako pumunta eh. Pero galing po ako ng nakakilala po ako Holy Trinity, si Pastor de Mesa. Kilala si Pastor de Mesa? Father of Faith ko yun. Sa kanya po ako nakakilala. Pero sa kanya ako na born again. Kaya lang, lumis ako. Sa kanya ako nakakilala sa Panginoon. 1984, birthday ni nanay. Talaga nanunuot. 1984 yon. Bago ang tagal, 17 years po akong backslider. 17 taon. Pero nung ako po ay bumabalik na, gustong-gusto ko mapasama ako sa music team. Alang ayaw ko tanggapin. Ano raw ako, sabi ni Pastor doon, Pastor Cesar, pag wala yung backup na isa, ikaw pastor, ikaw brother Richard, pag wala. Kaya tuwing Biyernes ang practice, lagi ako nandoon. Pag nakita ko buo sila. Pero kahit buo sila, nakanta pa rin ako, wala akong mic. Kahit wala akong mic, mas malakas pa nga bibig ko sa kanila eh, kumanta eh. Kanta pa rin ako. Dahil alam ko, doon ako tinawag. Alam niyo, church, no? Hindi pala doon. Ako tinawag ng Diyos. Tinawag pala ako ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Pinagkatiwalaan ako niya ng pangangaral. Una sa Bible study. Pautal-utal. Hindi alam sasabihin. Hindi mapaliwanag mabuti. Naging pastor na ako, hindi mo masyadong mapaliwanag eh. Sabi nga ni Brother Reiser, saka yung mga kakilala ko, nakakilala pa sa akin. Talagang, hindi ko mapaliwanag mabuti yung pinangangaral ko. Hindi ko mapaliwanag dahil hindi ko maliwanagan. Basta daldal ako ng daldal. Ang problema, nung nasa Ternate ako, meron doong katikatero na tinatanong pa ako ng tinatanong tungkol sa Trinity. Ay ko, pastor din yun. Ewan ko kung pastoran yun eh. Ano ba yan? Sino ba yan? Pastor, sino yan? Yung ang dami nila. Ang dami nila eh. Tinatanong ko, wala nga akong pang alam. Hindi ko nga alam, bakit ako nandoon? Naglangangaral eh. Sabi ko, gusto ko sabihin, hindi ko nga alam, bakit ako nakatayo? Ngayon tanong ka ng tanong, hindi ko alam. Pero doon ako naniniwala. Kung saan ka tinawag ng Diyos at pinagyaman mo, yung hindi mo alam, magkakaroon ka ng kaalaman dahil sa Espiritu ng Diyos. Dahil galing na sa Diyos eh. Alamin mo lang. Pag-aralan mo lang. Ayusin mo lang. Makikita mo. Makikita mo. Kasi ako, nung tinawag ako ng Lord, biglang lumiwanag na sa akin yung pagkatawag eh. Yung kapatid ko nga, galit na galit sa akin, namatay. Yung kapatid ko si Sister Sally, sa Holy Trinity. Umiyak sa harapan ko. Hindi mo alam, Tek ang tawag niya sa akin eh. Hindi mo alam, Tek, kung ano yung pinasok mo. Lalo kang malulubog sa kasalanan. Hindi basta-basta ang mangaral.
Sabi ko sa kanya, tinawag ako eh. Hindi mo alam yung tinawag. Hindi ko mapaliwanag kung ano yung tinawag. Gusto ko sabihin, paano ba ang tinawag? May malalim na kahulugan yan. Pero pinagpipilitan ko na tinawag ako ng Diyos. Dahil kahit anong gawin niya, mas pinakikinggan ko ang sinabi ng Diyos sa akin. Hindi ko pagkikinggan ng tao. Pinagpatuloy ko ang pangangaral. 2003 yun eh. Hanggang sa 2006 nagkaroon ako ng sariling simbahan na pangangalaga ko na. Pero hindi pa rin ako iba yung taral ko noon eh. Ano pa tayo? Pero kailangan ipagyaman. I-practice. Practice mo. Kung gusto mo, may paraan ang Diyos. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Amen? Hindi pare-pareho ang gift. Hindi pare-pareho ang kaloob na pinagkatiwala sa bawat isa. According to his own ability. Sabi doon. Sabi nga ng Romans chapter 12, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, pag nag-prophesy ka, propesya, mag-prophesy ka, then prophesy in accordance with your faith. Sige, mag-prophesy ka. Kung binigyan ka ng Diyos ng propesya, magsalita ka ng nakaayon na sinasabi ng Diyos sa iyo. Gamitin mo. Meron talagang binibigay ang Diyos sa bawat isa. Iba't ibang talento ang pinagkakaloob ng Diyos para magamit natin ito sa paglilingkod mo sa Diyos. Ano sabi ng verse 6? Yun o. At sabi po ng verse 7 ay, if it is serving, kung paglilingkod, di maglingkod. Amen? Maglingkod ka. If it is to encourage, then give encouragement. Kung ibinigay sa iyo magpalakas sa mga nangihina, palakasin mo sila. Sabi ng talata eh. At kung pag sa pagbibigay, magbigay ka. Cheerful giver nga eh. Talento rin pala yon. Hindi pala atin yung pagbibigay, hindi pala attitude lang yon. May attitude na gayon. Pero kapag na-born again ka pala, nakilala mo si Kristo, iba na yung pagbibigay mo. Ayon na ito sa Espiritu Santo. Kaya may biyaya eh. Kaya madaling palitan. Kaya kapag marunong ka mabigay, ay bibigyan ka ng Diyos ng hustong takal. Kung matuka at ikay pagbubuksan. Dahil nga, wino-workout mo yon, kaloob sa iyo ng Diyos. Yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, wino-workout mo. Sabi niya, if it is giving, then give generously. At kung pamumuno, ang binigay sa iyo, if it is to lead, do it diligently. Gawin mo ito buong pagsisikap. Mamuno ka. Bible study leader, sa prayer meeting, pamunuan mo. Kung alam mo, tinawag ka ng Diyos, pamunuan mo yan. Kung pagkakawang gawa, magkawang gawa ka. Amen po ba? Salamat po sa iisa. Gawin po natin ito ng buong galak. Palakpakan natin ang Diyos. Ito po ang sinasabi ng Diyos tungkol po sa mga gift. Kung maglingkod, ito po yung tagapangasiwa sa church, maglingkod. Although pare-pareho tayo naglilingkod, pero ibig sabihin tagapaglingkod eh. Dito ka, yung sa ubasan ng Diyos, maglingkod ka. Maglinis ka, paglingkuran mo. Magbigay ka ng tubig sa pastor o sa kapwa mo, pakibukas nga. Kung pagtuturo, magturo ka.
Pag pinagpe-pray ka, mag-pray ka. Hindi pa ako pwede, pastor, mag-pray. Bakit? Sabi sa akin ng Diyos, hindi pa kalooban niya. Hirang pa kalooban. Sa'yo. Ang prayo, hindi gift yan. Lahat po dapat mag-pray. Matutong magdasal. Hindi po gift yan. Kaya sasabihin mo, wala akong gift sa prayer, praying eh. Kaya pasensya ka na, pastor. Hindi po gift yan. Lahat po, kailangan manalangin. Paano ka bibigyan ng lakas ng Panginoon kung hindi ka marunong manalangin? Ang taong bumabagsak, ang taong nadadapa, ang taong hindi na makabangon, yung mga taong hindi marunong manalangin. Pero kapag prayerful ka, madali kang makabangon. Dahil binabangon ka ng Espiritu Santo dahil sa panalangin mo. To God be all the glory. Kung magturo, magturo. Kung mag-encourage, mag-encourage sa mga manghihina. Magpatuloy tayo. At ang pinakamahalaga, huwag kang magsawa, huwag kang maghinawa. Alam niyo, pag pagbibigay daw, magbigay daw tayo ng buong puso eh. O kanina nga, bigla may nagabot sa akin, purihin ng Panginoon. Gusto niya magabot eh. Hindi ko naman inaadlangan yung gano'n. Hindi ko sinasabi magbigay kayo ha. Sample ko lang yon. Dapat makitaan tayo. Yun lang hinihintay ng Diyos. Ibuksan natin ang ating sarili para sa Kanyang gawain sa ubasan. Amen? Kailangan magkaroon ng partisipasyon ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tandaan mo, isa lang yan. At itong isang katawang ito, pipiliin mo lang kung saan ka maglilingkod. Maglilingkod ka ba sa Diyos? O maglilingkod ka sa sanlibutan ito? Isa lang yan, katawan na to. Magkawang-gawa tayo. Ngayon tanong po, alin sa mga nabanggit ko na nararamdaman mong yan ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Kung wala dyan, sa binanggit ko, maaaring iba. I repeat again, lahat may pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Lahat tayo. Maliit o malaking bagay, pareho lang yan. Ang kailangan ng Diyos, gamitin mo yan sa ubasan ng ating Panginoon. To God be all the glory. Yung pang mahalaga, bigyan ng pansin natin ang mga kaloob. Number 3, responsibility. Alam mo, responsibility, ibig sabihin ko lang po sa responsibility, may pananagutan tayo eh. May responsibilidad tayong, yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, responsibilidad mo na yan. Umaasa ang Panginoon, nagaganap ka sa binigay sa iyo. Kapag hindi mo ginanap yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, pananagutan mo yan. Brother, sister. Pananagutan mo yan. Nag-e-expect ang Diyos na gagamitin mo itong talent na ipinagkatiwala niya sa iyo. Naiintindihan niyo ako? Hanapin mo kung saan ka pwede. Alam niyo kung para sa Diyos, magsabi ka lang sa akin. Kung para sa Diyos, magbibigyan kita. Baka mamaya, may namin niya, Pastor, para naman sa Diyos to eh, pautang naman. Sasabihin sa'yo, ang galing ng talento mo. Sabi doon, sa responsibility,
After a long time, the master of those servants returned and settled account with them. Tandaan nyo, umalis man ang ating Panginoon, pinabayaan tayo, andyan ang Holy Spirit, tinitignan ng Diyos, kung ipinagkatiwala niya, ay ginagampanan mo. Tandaan nyo, hindi panghabang panahon. Darating ang oras, babalik ang Panginoong Hesukristo. Pagkalipas doon ng mahabang panahon, after a long time, the master of those servants, dumating ang Panginoon ng kanyang alipin at nakipag-ayos sa kanila. Isang araw tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Isang araw maririnig mo yan sa bibig ng Diyos. Maniwala kayo sa hindi. Napakaliwanag sa iyong tenga. At tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Kapag wala kang nasagot, patay tayong bata ka. Patay kang bata ka. Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Sa buhay po ng isang Kristiyano, sa isang buhay po ng isang born again, ang akala natin, simpleng paglilingkod lang sa Diyos ay okay na. Pamundo-mundo ng konti, palord-lord ng konti, okay naman yun di ba? Sabi mo sa'yo, okay naman yun, hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Alam nyo, ang tinitignan ng Diyos na paglilingkod, yung paglilingkod na may pagtitiis at may pagsakasakripisyo sa kanyang ubasan. Bakit ba hindi nalugod ang Diyos doon nagbigay ng 10,000? Nalugod pa ang Diyos yung nagbigay ng 2 kusing. Dahil yung mga mayayaman, nagbigay ng 10,000 doon sa Bible yun no? Nagbigay ng 10,000. Hindi man lang natig sa sobrang dami na yaman. Pero yung 2 kusing na nagbigay, pagkain niya yun na yun, tanghalian at saka hapunan. Ibinigay pa sa Diyos. Wala nang tinira sa kanya. Yun ang nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, hindi yung malaking binigay. Nakakita nyo? Kasi ang gusto ng Diyos, magbibigay tayo, magpapartisipasyon tayo sa Kanya na merong pagtitiis at sakripisyo sa buhay na ito. Kapag magbibigay ka sa Diyos, nararamdaman mong nawalan ka. Pansamantala yun, dahil maniwala ka sa akin o sa hindi, yung ibinigay mo, 100 ulit na ibabaglik sa iyo ng Panginoon. Sige, magsakripisyo at magtiis ka lang ngayon. Miski yung pagod mo, pagtiisan mo. Yung konting init mo dito dahil may init, pagtiisan mo. Babalik ang Panginoon at ibabalik sa iyo ang lahat ng ito. Nang maraming beses, maniwalat kayo sa hindi. Akala natin parati ayos lang sa Diyos. Nagampanan natin o hindi gampanan natin yung pinagkatiwala, okay lang sa Kanya siguro. Hindi po ganon. Diyan po ikaw nagkakamali. Diyan po tayo nagkakamali. Tandaan po natin, ang bawat araw ng buhay mo, bawat araw ng buhay natin sa mundong ito, napakahalaga ito sa Diyos. Amen? Ang bawat araw natin, ang bawat oras natin sa mundong ito, tandaan mo, lahat ng ginagawa mo, nakasulat. Tinatandaan ng Diyos. Hindi magkakamali ang Diyos kapag tinanong ka. Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Kapag nagsumira ka sa usapan, ibang usapan niya kapatid. Tandaan niyo yan. May paglalagyan po tayo.
Tandaan po natin sinabi ng parable na ito. Pagkalipas na mahabang panahon, ay babalik siya. After a long time, the master of those servants returned and settled the account with them. Huwag natin akalain na hindi babalik siya. Makikipag-ayos siya sa iyo. Dadating muli ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Ibig ko lang sabihin, church, para gusto mong maunawaan. Isang araw, darating yan, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Naniniwala ba kayo? Amen. At kapag ikaw ay nasa harapan ni Kristo, maririnig mo ang tanong. Sabay tanong sa iyo, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Kung parati po tayong iwalang ginawa, parati tayong wala, paano na kapag nasa harapan mo na si Kristo? Ano yung sasagot mo sa Kanya? Lord, pasensya na. Pero sabihin sa'yo, pasensya, doon, Gidison, marami. Biskwit na pasensya. Ang paghingi ng sorry, ang paghingi ng pagkatawaran, hindi yung wala ka na sa mundong ito. Ang paghingi ng kapatawaran, habang nabubuhay ka pa. Kaya habang may hininga ka pa, pwede ka pang baguhin mo na ang style mo. Ngayon na. Lahat tayo, sabi dito, for we must always stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ipagsusulit natin lahat ng ating ginawa. Masama at mabuti, alam ng Diyos. Isang araw, naniniwala ko, siguro, maniwala tayo sa hindi. Yung mga bata siguro aabot pa ng 50 taon. Tayong may edad na. Makaka 30 anyos pa ba tayo sa mundong ito? Kung 30 anyos, 57 na, 87, si nanay yun, 87. 88 na pala to. Baka hindi tayo umabot. At yun, pag dumating yung araw na yon ng iyong kamatayan, haharap ka sa hukuman ni Kristo. Church, haharap ka sa hukuman ni Kristo. Ang taging paraan lang para matuwa at malugod ang Diyos sa iyo, habang ikay nabubuhay, dapat magbigay ka na ng partisipasyon sa ating Panginoon. Ang buhay na ito ay hindi mo sarili, utang natin sa Diyos na kailangan natin bayaran sa paglilingkod sa Kanya. Ipagsusulit natin lahat ng bagay habang tayo nabubuhay pa. Ang sabi po dito, and as it is appointed for men to die once. Minsan na lang mamatay ang tao. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Isang beses ka lang mamamatay, kapatid. Tandaan mo, isang beses lang. Magkasakit tayo, hindi natin alam, kahit pastor ka, kahit sino ka pa. Magkasakit ka, namatay ka. Sabay harap ka kay Kristo. Wala kang masabi. Patay kang bata ka. Church, huwag niyo sabihin, kayo lang to. Kasama ako rito. Pare-pareho tayong tao. Bakit ko pinag-aaralan ito? Bakit natin pinag-aaralan ito? Para lahat tayo ay matuto. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil minsan lang ang tao mamatay. At pagkatapos ay ang paghuhukom. Darating yan. Darating yung oras na yan. Meron ang bata Di ba? Tandaan mo, isang araw, hindi rito, isang araw, may nakalagay sa tarpaulin mo, we will miss you.
nakakatawa pero totoo. Tama? Kasama ko doon. Maraming ako ng ay salamat, kasama na siya ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos. Mamamatay tao, pusher, nakipagbarilan sa pulis, namatay, bago kasama ng Diyos. Ano yun? Pero kung narito ka, inatake ka, nakipag-usap ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, yun naniniwala ko, kasama mo na ang Diyos. To God be all the glory. Naniniwala ko doon. Alam mo sa mundong ito, merong employer at merong employee. Ikaw yung employee at ako. Ang employer natin ang Diyos. Tama? Pakinggan nyo mabuti. Lahat tayo na narito ngayon, trabahador lang ng Diyos. Trabahador ka lang ni Kristo. Siya ang employer, si Christ, at tayo ang employee ni Christ. Minsan, nandun ako sa labas namin, pinagmamasdan ko yung mga gumagawa doon. May gumagawa doon sa harapan namin eh. Sa may bahay namin harapan, no? Naroon din yung may-ari minsan, at naroon din yung mga trabahador. Pag mawala yung may-ari, nakikita ko, yung mga trabahador, petiks. Talagang petiks sa trabaho. Totoo naman, ganun tayo, Brother Rebel, diba? Maraming petiks. Maraming trabahador na tulisan. Petiks. Pero hindi man ako pwede makialam. Petiks. Petiks. At isang araw, may nakita rin ako trabahador. Umuwi na maaga. Bakit kaya? Yung pala tinanggal. Dahil nahuli. Natutulog sa oras ng trabaho. Hindi mabuting katiwala. Ang ibig ko sabihin. Ikaw, na narito ngayon, alam mo bang katulad ka rin ng trabahador na nakakausap na nakita ko? Alam mo ba tayo isang trabahador din ni Kristo? Amen po ba? Siya ang may-ari ng lahat ng meron ka. At meron ako. Masasabi mo ba sa kanya ngayon, ikaw ay mabuting katiwala niya sa kanyang ubasan? Be honest. Maging tapat lang tayo. Meron tumanggap ng, yun, sabi po dito, then he who had received the 5 talent, went and traded with them and made another 5 talents. Nung dumating ang Panginoon, yung binigyan niya ng 5 talento, nagdoble. Nag-10. Dito tuwa ang Diyos. Pinangalakal niya. Lumabis ng 10. Yung 2, ganun din. Nakatanggap din ng Panginoon ang 2. Naging 4 na. Subalit yung tumanggap yung 1 lang binigay, ayon sa kaya. Hindi pinagyaman. Church, tingnan nyo ito. Tingnan nyo mabuti ito, number 18. Kristiyano yan. Walang kasalanan. Walang kasalanan na makikita. Pag tingin ng tao, alam mo kasalanan niya lang? Hindi gumawa sa ubasan ng Diyos. Hindi gumawa. Tinago niya. Humukay siya sa lupa, sabi doon, but he who had received one, when and dug, inihukay, umugukay siya, itinago niya, and hid his Lord's mercy. Tinago niya ang pananalapi ng Panginoon. Nakita niyo? Wala naman kundi hindi pinagyaman yung binigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo sa panahon ngayon, marami nagsasabi, baka ika-isa ka dito, o wala man lang dito. Marami nagsasabi na sila'y born again. Pero walang accomplishment sa Lord. Napakarami Kristiyano katulad ng verse 18.
Yan. Ito po yung Kristiyano nagpa-easy-easy sa gawain ng Diyos. Ito yung mga Kristiyano na walang ginawa, na sa buhay niya, hindi nagbigay, hindi nag-invest. Hindi in-invest ang buhay niya ito. Katulad na 10 dalaga. Yung parable na yan, 10 virgin. Hindi naman nakapasok lahat eh. Naiwan yung 5. Ang tawag ng Diyos doon, pulis. Mangmang. Dumating na yung ikakasal, yung lalaki, yung groom. E di, nagtayuan sila, yung 10. May dalang apoy, perok-perok. Yung 5, nagpa-andap-andap yung Sabi nung bigyan mo ko. Sabi niya yung 5. Para, hindi, baka hindi magkasya to. Dumarating na pa. Ang gawin nyo, bumili ulit muna kayo. Ibig sabihin na maggawa muna kayo. Magsimba ka muna. O O di kumuha siya ng langis, ng bagong langis. Hindi nagpa-isi-isi kasi eh. Nung bumalik sila, mayroon ng langis. Pagpunta niya, sarado na ang pinto. Church, baka mangyari ito sa atin. Hindi pwedeng magsisi kapag wala ka na sa mundong ito. Ang pagsisisi ay habang buhay ka pa. Ang pagpapatawad ng Diyos habang nasa buhay ka pa. Ang paggawa sa Panginoon habang buhay ka pa. Pag namatay po tayo, hindi kayang magpapunta ang 10 mananalangin sa iyo para mapunta sa langit. Hindi ka pwede magpa-10 na panalangin para mapunta ka sa langit. Hindi pwede yun. Miski mag 40 days ka, 40 nights o na panalangin, hindi ka mapupunta doon. Kaya, ang pinararating ko lang sa iyo, huwag kang mag5 dalagang mangmang. Huwag natin sila gayahin. Kausapin mo ang Diyos ngayon. Lord, ayoko na yung buhay na ganito. Ayoko ng buhay ng paisi-isi. Dalangin ko sa iyo, Lord, yung gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko na. Gagawin ko na. Madaling kausap ang Diyos. Madaling sumagot ang Diyos. Mabilis pa sa chat. Mabilis pa sa text. Kung sumagot ang Diyos. Kung buong puso kang makikipag-usap sa Kanya, sasagot ang Diyos sa iyo. Huwag po tayo magpa-easy-easy sa gawain. Church, binabalaan tayo ng Diyos. Pati ako. Tandaan nyo, hindi araw-araw Pasko. Okay, makakalusot ka sa araw na ito. Paano bukas? Sa makalawa? Hindi lahat ng araw makakalusot tayo. Isang araw, kung hindi tayo gagawa, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Hindi ko kayo tinatakot. Lahat ng sinasabi ko ayon sa Biblia. Yung inaaral natin, inaaral ko. Pakikuha. Yung inaaral natin, inaaral ko po ito. Maging sa aking sarili. Inaaral ko rin po ito. Thank you. Kaya, kung meron pang pagkakamali tayo, balik na tayo sa trabaho ng Diyos. Muli na natin siyang kausapin. Lord, gusto ko nang bumalik sa iyo. Church, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa kana. Kinakausap ka niyo ng Diyos ngayon. Ang gusto ng Diyos ngayon. Amen? Church, ngayon, tanong, pagbibigyan mo ba ang hamon ng Diyos? Pagbibigyan mo ba siya? Di bali, huwag mong pagbigyan ng katabi mo, kapitbahay mo, at kung sino man tao.
Pagbigyan mo lang ang Diyos ngayon. Siya ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unto you. Hanapin mo muna ang karya ng Diyos at sa kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay na kailangan mo sa mundong ito, ang Diyos ang bahala. Church, tandaan mo, ang sabi ng awit, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Hindi mamaya. Ito, hindi bukas. No? Alam mo kapag hindi ka gumawa sa Panginoon, ngayon kinakausap ka na ng Panginoon, baka itong mata mo. But His Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, tamad na alipin, masamang alipin, you know that alam mo naman gumagapas ako na hindi ko tinaniman, umaani ako na hindi ko hinasikan. Bakit hindi ka gumawa? So you ought to have deposit my money, hindi mo naman nilagay yung pera na binigay ko sa iyo. Pinagkatiwala ka siya, hindi mo nilagay sa bangko. O hindi mo pinagyaman. At alam mo naman, at my coming, I would have received back my own. Para meron ako matanggap. Alam mo naman yun eh. Gusto ng Diyos. Tandaan mo, mayaman ng Diyos. Lahat ng kailangan mo, kaya niya ibigay. Naniniwala kayo doon? Lahat ng gusto mo, kaya niya ibigay. Pero isa lang ang hiningi ng Diyos sa'yo, sa akin. Ibigay mo sa Kanya ang buhay at ang sarili mo. Amen? Hindi ka malalaglag. Hindi ka mawawala ng pag-asa kapag binigay mo sa Diyos ang buhay at lakas mo. Hayaan mo ang Diyos. Hayaan mong nakasakay ka sa sasakyan ni Kristo. Hayaan mo siya ang driver ng buhay mo. Hayaan mo na ikaw kung saan ka dalhin ng Diyos. Naniniwala ko lahat ng pagdadala sa iyo ng Diyos ay pawang mabubuting bagay para sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Diyos, dapat inilagak mo. Dapat pinagyaman mo, pinangalakal mo ang salapi ko. Ang talento na ito, ang pinagkatiwala ko sa iyo. Sana sa aking pagdating may matanggap ako sa iyo. Church, sana pagdating ng araw na yon, masiyahan ang Diyos nung tayo buhay pa. Masiyahan ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos yung wicked and lazy servant. Ayaw ng Diyos ito. So number 5, bibilisan na motivation. Natakot daw siya, kaya hindi niya ginamit yung talento. Sabi doon, kasi I was afraid, natakot ako Lord. Kaya ko ibinaon. Natakot ako. Hindi binabaon. Kailangan ng Diyos. Ipagyaman mo. Tandaan mo sa conclusion na ito. Kapag hindi mo ginamit, if you don't use it, kapag hindi mo ginamit yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ikaw ang talo. Ikaw ang talo. Ikaw ang talo. Tandaan mo, ang Diyos, kahit wala ang tao, mananatili siyang Diyos. Naniniwala kayo doon? Pero ang tao, kapag wala ang Diyos, you are nothing! Para ka lang basahan. Para lang tayong
balat ng saging nakahaya dyan. You are nothing. Sa totoo lang, ano ba yung magpapala ng Diyos sa atin? Wala naman eh. Pero katangian ng Diyos ang mahalin ka. Kahit na sa kasalanan ka, gumawa ang Diyos ng paraan, bumaba ang kanyang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Diyos na nagkatawang tao para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, at ang sino man sumampalataya sa Kanya ay para hindi mapahamak, kundi magkaroon ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi mo gagamitin yung eternal na pinagkaloob sa iyo ng Diyos, wala magagawa ang Diyos sa atin. Take the talent from his and give it to one and extend. Sabi niya, wala nang ginawa, kunin sa kanya, sabi ng Diyos. Kunin sa kanya yung lahat at ibigay doon sa meron. Di ba tayo, ang panuntunan natin, kung sino yung walang-wala, siya yung binibigyan. Ang Diyos hindi. Ang Diyos hindi. Walang-wala ka na, lalo kang magiging walang-wala. Kukunin pa sa iyo kung ano yung meron ka. Para maramdaman mo. Para maramdaman natin kung paano mo sinaktan ang puso ng Diyos. Araw-gabi, sa prodigal son, araw-gabi naghihintay yung ama sa pagbabalik ng kanyang anak. Araw-gabi hinihintay ka ng Diyos. Araw-gabi. Sana wag tayo maging katulad tayo ng prodigal son. Araw-gabi naghihintay ang ama at isang araw, isang gabi, nakita niya, pinagmasdan niya, dumarating ang kanyang anak. Galak na galak ang ama. Sana isang araw na tayo ay maisipan natin na mali ang ating ginagawa, Lord, babalik na ako sa iyo. Tandaan mo, may naghihintay sa iyo, kapatid. May nagmamahal sa iyo. Kung alam mo mong hirap ka na, para nag-iisa ka, merong isang amang nasa langit na gusto ka niyang pagpapahingayin na. Pero handa mo bang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Handa ka bang magbalik loob sa Kanya? Dahil yung meron ay pawang bibigyan pa. At yung wala na ay kukunin pa sa Kanya. Kapag hindi mo ginamit ang talent wisely, wala ka mapapala. Pero pag ginamit mo ito na may talino, ang sabi ng Diyos, pagharap mo sa Kanya, dumating man yung panahon na wala tayo sa mundong ito, pagharap mo sa Kanya, taas ang loob mo, kapatid. Hindi ka ba yung parang nangangawi? Taas ang loob mo, naharap sa Kanya. At magsasalita sa iyo at Diyos. His Master, well done! Mabuting alipin, good and faithful servant. Kontak mo, yung may gawa ng langit at lupa, yung may gawa ng buhay ko, may gawa ng buhay nyo, magsasalita sa harapan mo, mabuti at tapat na alipin. Wow, kung gaano kasarap yun. Tao na nga lang magsabi sa iyo ang bait mo. Di ba masayang-masaya ka? Napakabait mo. Ang saya-saya natin. How much more kung maririnig mong tinig ay tinig ng Panginoon. Kaya kung hindi ka magbabago ngayon, kailan?
Kung hindi ka magbabalik ngayon, saan? Ang Diyos ay naghihintay. Napagkatiwalaan ko siya sa maliit na bagay. Maliit na bagay, ha? You have been faithful with a few things. Pagkakatiwalaan ko, isa-charge ko siya sa malaking bagay. Ang sabi ng Panginoon, come and share your master happiness. Makigalak ka. Halika, makigalak ka. Pumasok ka. Pumasok ka sa akin. Alam mo ba pagpasok mo? Pagpasok mo. Mostra lang ito ng ano. Ayaw kung ganito ito. Nakahanda na ang panyo ni Jesus. Lahat ng luha at paghihirap mo sa mundong ito, pupunasan niya. Pupunasan niya. Ibig sabihin, tapos na ang pagtitiis, tapos na ang paghihirap. Lahat ng bagay na kinailangan mo sa mundong ito, pupunuan ng Diyos sa kalangitan. Kaya kung nararamdaman mo na kailangan mo siya, na-bless ka sa mensaheng ito, gusto makita ng Diyos na tumayo ka, harapin mo ang panalangin ito. Sige po, tayo po tayo.